China, kinakabahan na daw. Dahil ang Pilipinas ay nakipagsanib puwersa sa malalakas na bansa, ito siguro yung Japan, Australia at Amerika mga tol. Etong nakaraan nagsagawa ng ehersisyo na naman, military exercises, etong tatlong bansang to kasama ng Pilipinas mga tol. So malamang to pinag-ngingit-ngit na naman ng China, no? So ito ang ating panonoorin at bibigyan ng reaction video mula rito kay BTV Pinas mga tol. Kung trip mo yung mga ganitong klaseng balita at video, huwag mong kakalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. At syempre kung gusto mo rin naman yung mga ganitong klaseng reaction and commentary, alam mo na, huwag mo rin kalilimutan mag-subscribe dito sa ating YouTube channel mga tol. At click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, total wala na rin naman tayong inihintay na, panoorin na natin to. Eksklusibong balita, bansang Germany magbibigay ng surveillance drone sa Pilipinas dahil sa ginawa ng China sa mga barko ng Pilipinas. At magkasanib puwersa ng Pilipinas at Australia, ikinagulat ng mga incheck, hindi kinayang panoorin. At yan ang balitang hatid ko sa inyo ngayong araw. Kaya't kung bago ka pa lamang dito ay baka pwede mo naman i-click ang subscribe at like button para lagi kang updated sa susunod ko pang video. At ang sabi ng Chinese ay pinaghahandaan daw, gumagawa daw ng pagsasanay ang Pilipinas bilang paghahanda daw laban sa kanila. Ba't kaya nila naisip yun, no? Ba't kaya nila naisip yun, no? May ginagawa ba silang masama sa Pilipinas? May ginagawa ba silang pambubula sa Pilipinas at naiisip nila yon, no? Kaya't ano pang hinihintay natin? Tara, simulan na natin. Alright. Dahil sa ginawa ng China sa Pilipinas, ang patuloy na pangaharas at pambubuli nito, ang bansang Germany ay nangakong magbibigay ng surveillance drone para sa Philippine Coast Guard. Ayon sa report, ay magbibigay ang Germany ng 2 drone bilang pangunang tulong at papalawigin pa ito hanggang makapagbigay ng mas maraming drone ang Germany sa Philippine Coast Guard. Etong Germany medyo malapit din to sa Pilipinas. Sa Germany mga tol, makakita ka dyan ng rebulto ni Jose Rizal. Ang ating pambansang bayani, di ba? Ang pagbibigay ng drone ng bansang Germany ay higit talagang makakatulong sa sundalo ng Pilipinas upang mas mabantayan ang ating teritoryo, lalo na sa West Philippine Sea na kung saan ay hirap din ang ating Coast Guard at Navy na ito ay bantayan dahil sa limited lamang na barko na pwedeng gamitin upang bantayan ang lugar. Mapapabilis ng surveillance drone ang pagmumonitor sa mga sasakyang pandagat na pumapasok sa ating exclusive economic zone dahil kaya nitong lumipad ng napakalayo upang makita ang aktibidad ng bawat pumapasok na barko, lalo na ang Chinese militia vessel na napakarami ngayon sa West Philippine Sea. Hindi lang natin alam kung yung pinapakita rito sa video, yun yung actual na drone na ibibigay ng Germany mga tol. Kasi maliit lang no? Hindi katulad nung yung mga unmanned drone na talagang malalaki, di ba? Hindi natin alam kung ganun din. Samantala sa iba pang balita, mahigit 1,000 tropa mula sa Pilipinas at Australia na tinutulungan ng sundalo ng Estados Unidos lumahok sa pinagsamang amphibious assault exercises sa San Antonio, Zambales kahapon lamang sa isang pahayag ng Armed Forces of the Philippines. Sinabi nito na ang aktibidad ay bahagi ng Philippine-Australia Alon Exercises 2023 at ito ang unang pagkakataon na ang Pilipinas at Australia ay nagsagawa ng exercises alon bilang bahagi ng Indo-Pacific Endeavour 2023 program ng Australia. Ito ang ikalawa at final phase of amphibious action matapos nga ang ginawang air assault exercises nito lamang nakaraang linggo. Ang final phase exercises ay dinaluhan ng Pangulo at sinaksihan ang tindi ng puwersa ng Pilipinas at Australia. Ang exercise alon ay nagbigay daan sa Armed Forces of the Philippines at Australian Defence Force na magtulungan upang higit pa nitong mapataas ang interoperability at palalimin ang ugnayan ng mga tao upang mapahusay ang kooperasyon at depensa. Sinabi ng Armed Forces of the Philippines
na ang pinagsamang amphibious assault exercise ay naglalayong pahusayin ang pagsasagawa at pinagsamang mga operasyon at pagbutihin ang mga taktika, diskarte, pamamaraan upang matiyak ang epektibong paggamit ng lahat ng mga sandata. Sa isinagawang exercises ay umabot sa 1,200 na sundalo ng Australia, 120 mula naman sa Estados Unidos at 560 mula naman sa Armed Forces of the Philippines. Wow. Etong Armed Forces of the Philippines, mga katol, no, bago sa kanila yung mga ganito mga bagay kasi sobrang tagal na natin na hindi naman napapasabak yung mga ganitong external problem natin o laban sa mga mananakop. Kasi ang kadalasang laban ng AFP mga tol is dito sa mga rebelde dito sa Pilipinas, no, sa kabundukan, 'di ba? Nakikita natin, napapanood natin 'yan sa huling laban nila, yung sa Marawi pa, 'di ba? Yun yung huling laban ng AFP natin mga tol. Pero eto kasi ang pinaghahandaan nila hindi na yung laban internal yung posibleng maging laban sa karagatan na mismo, 'di ba? Kaya kung makikita nyo laging sa West Philippine Sea may mga amphibious mga gamit na ganyan. Tapos bumili tayo ng mga bagong jet, bagong mga missile. Kasi ang pinaghahandaan natin mga tol, yung mga alam niyo na, yung tension na nangyayari madalas. 'Di ba? Napapansin na natin kasi to dati hindi natin masyado napapansin. Pero salamat sa mga vlogger, salamat sa mga nagbabalita at salamat din naman sa PCG na ine-expose nila yung hirap na pinagdadaanan nila noon pa man mga tol. Kaya ngayon ay napapansin na natin at napapansin na umaabot na sa Senado, umaabot na mismo sa gobyerno kasi talagang dati wala Hindi natin alam yung mga ganito mga bagay no. So tuloy natin. Ang ipinakita ng mga sundalo, ang tinatawag na Combined Joint Force Entry Operation. Ang una nito ay sinagawa ang paglulunsad ng pinagsamang amphibious landing upang masecure ang landing site sa baybayin. At nang maklear na ang landing site, ay agad naman sinundan ng mga sundalong nakaparachute upang pasukin ang kuta ng kalaban at sabay-sabay na landing sa pamamagitan ng landing craft at Osprey stealth rotor aircraft. Ang ganito mga senaryo ay talagang mas magpapatindi pa sa kakayahan ng ating kasundaluhan, lalo na mas tumitindi pa ang tensyon sa West Philippine Sea dahil sa patuloy na pangaras ng China. At ang ganitong uri ng exercises ang isa sa ayaw ng China dahil nagkakaroon ng Pilipinas ng malakas na kakayahan at syempre ang tulong na pwedeng maibigay ng Estados Unidos at Australia sa Pilipinas ay napakalaking halaga upang higit na madepensahan ng Pilipinas ang ating teritoryo na pilit inaangkin ng China. Tama. Ang mga exercises kasama ang mga bansa na malalakas katulad na lamang ng Australia, Estados Unidos, Japan at South Korea ay isang magandang pagkakataon upang mapahusay talaga natin ang ating mga kakayahan sa pakikidigma. At syempre dahil kasangga natin sila, kung ano mang gawin ng China sa Pilipinas ay nandyan sila na alalayan ang Pilipinas. At pwede rin nila tayong bigyan ng malalakas nilang asset na pwede nating gamitin sa Pilipinas bilang depensa nito. Pero sana ay hindi na umabot sa ganyang sitwasyon dahil tulad na lamang sa lagi kong sinasabi, ang digmaan ay walang nananalo, pagkus, pagkawasak, hirap at bigati lamang ang mararanasan ng bawat bansa na kasangkot at madadamay sa sigalot. Agree. Ikaw kabayan, ano ang masasabi mo sa video na ito? Sapat na kaya ang surveillance drone na ibibigay ng Germany upang mabilis na mamonitor ang galaw ng China sa West Philippine Sea? Ano sa tingin mo? Actually, hindi sasapat pero napakalaking tulong na rin yan, no? At saka itong sasagawa ng military exercise ng ating AFP is mas malakas na sila kumpara dati, no? Hindi man sa China magamit to o hindi man sa mga bansang magtatangkang manakop sa Pilipinas, mga tol, pero sa mga rebelde na lang na mabalak manggulo, kaya kung gusto nilang ulitin, for example, yung nangyari nung dati sa Marawi, panahon ni President Duterte, is mas na ngayon ng natin, no, ang AFP natin, mas matindi na sila. Una, may mga bago tayong helicopter, may mga bago tayong jet, may mga bago tayong assets na talagang mapapakinabangan mga tol. Mas mapapabilis nilang mareresolba yung magiging siege kung sakali kung magkakaroon ulit ng ikalawang ganon
o yung susunod na gano'n na bigla na lang may papasok na mga terorista o rebelde, kakayanin na talaga agad-agad sila. Mas mabilis pa kaysa dati, no, ng ating mga kasundaluhan. Kaya napaka-importante rin talaga yung mga ginagawa nilang pagsasanay, no? So bilang isang Pilipino, mga tol, ano ang masasabi mo dito sa videong napanood natin? Ito panibagong update ulit mula kay BTV Pinas. Maraming salamat. So hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.